sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pag-dilay protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by Dito ako, Bilip. DXDR. Tata, RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. As usual, ito pa rin ang servant ninyo, sugo ninyo sa palatuntunang ito. Okay? Liwanag at mga sagot katoliko. Si kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. At as usual, ang makasama natin sa technical side, kasamang radyoman James Magdayo, kasamang radyoman Taxi Lumba, by the way, patuloy pa rin, no? Si Tax, kaniyang pagaling, no, sa kaniyang karamdaman. Okay? Ipagdasal natin, no, si Tax, no, sa kaniyang karamdaman na sana mapabilis, no, ang pagaling, no, niya. Okay? Ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon. Kasamang radyoman Edgar Dagumo, of course, kasama ang buong staff ng RMN Dipolog. Hindi lang natin papangalanan ating paggalang sa kanilang lahat. At hindi dapat kakalimutan natin ang ating spiritual ama, ang ating obispo, the Most Reverend Severo Caermare. Of course, sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral, ating paggalang sa kanilang lahat at sa inyong mga nakikinig sa radyo, both AM, FM at nanood sa live streaming ng RMN Dipolog. Mga Katoliko at hindi Katoliko, aking paggalang sa inyong lahat. Happy Lord's Day at sana, okay, samahan ninyo ako sa 30 minutos na paghahayag ng mga paliwanag, mga kasagutang Katoliko. Okay? Dapat nating ipaliwanag ang ating pananampalataya dahil hanggang ngayon ang dami pang hindi naliliwanagan. Kaya nga, ang dami pang humiwalay sa Katoliko. Ang dami pang wala, no, sa original na samahang ito. Okay. Bakit sinabi nating original? Dahil kung tingnan natin ang record ng history, walang ibang samahan na makikita natin na samahan na ang kanyang eksistensya, okay, masabi nating nadugtong sa samahan ng mga apostol na siyang sinimula ng ating Panginoong Jesucristo. Na masasabi nating ito talaga ang original church. Original church. Dahil ang mga ibang samahan ngayon, makikita natin sa history na huli na silang nasimulan. Hindi natin makikita yung tinatawag nating continuity. Okay. Tandaan natin na ang tunay na samahan na sinimula ni Kristo, nagsimula ito noon pang unang siglo. Unang siglo, the first century, 30 or 33 AD. Bakit sabihin kong 30 or 33? No? Dahil
binasi ko iyan sa dalawang record ng mga historian na hindi tugma ang kanilang pagbigay ng petsa. Okay? May 30, may 33 din. Okay. Pero hindi importante yan. Hindi importante yan. Dahil kung importante pa ang petsa, isinulat, no? Isinulat sa Biblia. Hindi isinulat dahil hindi importante ang petsa. Basta, sigurado tayo na nasimula ni Kristo ang iglesia noong unang siglo, the first century. Pag sinabi kasing first century, a year 1 to 100, first 100 years. Yan ang unang siglo o first century. So, kung 101 na, 102, 103, ikalawang siglo na iyan. Okay. So, 30 or 33, okay, kabilang yan, no, sa unang siglo. So, sabihin na lang natin na simula ni Kristo ang kaniyang samahan o iglesia noong unang siglo. Kaya nga, i-challenge ko kayong mga nakikinig ngayon at nanood sa live streaming na suriin nyo ang inyong mga samahan o grupo kung yan ba ang sinimula ni Kristo. Sa Facebook kasi, sa social media, may mga nakausap ako na ang ginawa nilang batayan ay yung aral. Sabi nila na hindi importante kung kailan nagsimula. No? Hindi daw importante ang pagtukoy sa tunay na iglesia kung kailan ito nagsimula. Ang importante daw ang aral o turo. Aral o turo. Kung tama daw kuno ang aral o mga teachings, ibig sabihin tunay na itong iglesia. Ano ba ang masabi natin sa ganiyang paniniwala o pag-iisip? Now, tanungin ko kayo. Halimbawa, ako, magsimula ako ng panibagong grupo. Gawin ko ding batayan ang Biblia. Magsimula o magtatag ako ng panibagong grupo at gamitin ko ang Biblia. At gawin kong pangalan, yung pangalan na mababasa sa Biblia, halimbawa yung Church of Christ o yung description na nasa Biblia, halimbawa yung born again or chosen people o basta pangalan na kopyahin ko sa loob ng Biblia. Ito ang gagawin kong description. Pero ang nagsimula sa samahan, ako, hindi si Kristo, dahil kung pagbatayan natin ang samahan na sinimula ni Kristo, noon pa nasimula na niya. Di ba? So kung magtatag ako o magsimula ako ng panibagong grupo, gamitin ko ang pangalan na mababasa sa Biblia at ang mga aral, kopyahin ko din galing sa Biblia, na kopya ko. Kahit na lahat ng mga aral na makopya ko, gawin kong mga aral din sa panibagong grupo nga sisimulan ko. Masabi na ba itong tunay na iglesia? Hindi. Dahil isa sa patunay na ang isang samahan o iglesia tunay, kung matukoy mo kung ito ba ang sinimula ni Kristo. So, ibig sabihin, kailangan alamin natin kung kailan nagsimula ang ating grupo. Di ba? So, kung magsimula ako ng panibagong grupo, kahit kopyahin ko man ang mga aral sa Biblia, halimbawa yung kosher law. Nandyan kasi sa Biblia ang kosher law, yung hindi ipakain ng baboy, at yung Jewish Sabbath na Saturday, nandyan din sa Biblia. Di ba? Kopyahin ko iyan. So, lahat ng mga aral sa Biblia, kopyahin ko, gawin kong aral. Masasabi na bang totoo ang iglesia ko dahil nasa Biblia ang mga aral ko? Hindi. Bakit hindi? Dahil hindi ako ang magsimula o nagsimula o prime mover sa iglesyang tunay. Dahil ang iglesyang tunay, si Kristo ang founder. Siya ang nagsimula nito noong unang siglo. So kahit
kopyahin ko pa ang mga aral, kopyahin ko ang pangalan sa Biblia, hindi talaga matawag na tunay na iglesia ang simulan ko dahil ako ang founder, ako ang nagsimula. Samantalang ang tunay na iglesia o tunay na simbahan, si Kristo ang nagsimula. Diba mga kapatid at mga magulang? So yung nakausap ko sa Facebook, no, na ang ginawang basihan aral, now ang aral is party lang, no? Dahil hindi ko naman i-deny na ang tunay na iglesia ay mangangaral ng tama. Alang-alang kung sabihin kong mangangaral ng mali ang iglesyang sinimula ni Kristo. Hindi, dahil si Kristo kasi ang founder at ang Holy Spirit ang gabay. So paano magkakamali ito? So wala tayong problema sa basihan na ang aral tama. No question. Hindi ako tutol na ang aral sa tunay na iglesia tama. Pero wag nating i-disregard ang basihan na ang tunay na iglesia, si Kristo ang nagsimula. Hindi ako, hindi ikaw, hindi si Felix Manalo, hindi si Brother Eliseo Soriano. Lahat-lahat silang mga nagsimula ng mga grupo na huli nang nasimulan. Kahit na makopya pa natin ang mga aral sa Biblia, makopya natin ang pangalan sa loob ng Biblia, kung hindi si Kristo ang founder o nagsimula, hindi talaga tunay na iglesia ito, mga kapatid at mga magulang. Now, bakit masabi kong ito ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o Roman Catholic Church? Now, lilinawin ko sa inyo. Baka sabihin o itanong nyo, wala namang mababasa sa Biblia Veritas na ang katawagan sa tunay na iglesia na sinimula ni Kristo, Roman Catholic Church. Okay, bakit basahin ko o bakit hanapin ko iyan sa Biblia? Na kung pagbasihan natin ang history, ang description na Roman Catholic Church na buo o na-assemble ito noon lang First Vatican Council 1870. Sa panahon ng mga apostol, hindi pa na-assemble ang mga deskripsyong ito. So, paano mababasa ito sa loob ng Biblia? Di ba, mga kapatid at mga magulang? Gawin ko ng halimbawa. Paulit-ulit kong sasabihin ang premise o halimbawang ito. Ang description o termino o salitang God sa English, Diyos sa Tagalog at Bisaya, sa panahon ng mga apostol, hindi yan ang ginamit nilang salita o termino sa pagtawag sa kataas-taasang hukom, ang Diyos. Dahil ang mga Hudyo, ang wika o salita na ginamit nila, Hebreo, ang tawag nila sa Diyos, hindi Diyos. Dahil ang wika nila, Hebreo, Elohim. Elohim ang tawag nila sa makapangyarihan sa lahat. Hindi Diyos, hindi God. Dahil huli na itong naimbento o nagamit ang salitang ito. Diba? So mga kapatid at mga magulang. So, kung basahin natin ang Hebrew Bible, kahit nasa Greek Bible, hindi natin mababasa ang salitang God o Diyos. Dahil English o ibang salin na iyan. No? Na huli nang ginamit, mga kapatid at mga magulang. Ganon din. Bakit hindi natin mahanap ang description Roman Catholic Church sa loob ng Biblia, no? Kung ibase natin sa Greek, no? Now, linawin ko sa inyo, baka sabihin nyo, bakit yung kasamahan niyo Veritas na debater sa Usamis, may Biblia siyang mabasa ang Roman Catholic Church. Translation na iyon, yung tinatawag nating paraphrasing translation. Ginamit kasi ng kasamahan ko iyon, no? Si Brother Wendell, ginamit niya sa debate iyon sa Bohol. Dahil ang usapan kasi sa debate nila ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo, kahit na anong salin tanggap. So, kahit na anong salin, pwedeng gamitin. So, may salin si Brother Wendell na ganong salin, so kaya kino-quote niya. Pero kung ang pagbasihan yung nakabase sa literal translation o halimbawa sa Greek nakabase,
yung ang pagbasihan, literal translation, talagang wala talagang mababasang Roman Catholic Church. Dahil ang Roman Catholic Church na description, huli na itong na-assemble o na-combine sa pagtawag sa iglesyang sinimula ni Kristo. Bakit naggawa ng mga description ang mga obispo? Dahil sugo ito, nasa Biblia ito ang paggawa ng mga description para hindi tayo madaya. Saan ba mababasa sa Biblia na utos ito, utos ito na tinupad ng mga obispo na linagyan nila ng mga description ng Roman Catholic Church? Now, babasahin ninyo ang Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21. Ano ba ang sabi sa talatang yan? Jeremias 31:21. Ang daan daw, lalagyan ng mga description o palatandaan. I-take note ninyo, no? Jeremiah chapter 31 verse 21. Jeremias 31:21. Ang sabi sa talatang ito, lalagyan ng mga description o palatandaan ang daan. Now, gagamitin natin itong premise dahil ang daan kasi na tinukoy sa ating pananampalatayang Kristiyano ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang daan ng kaligtasan. Now, ang sabi sa Jeremias 31:21, maglagay ng mga description o palatandaan. Bakit? Ang description o palatandaan kasi, ito kasi ang magpapatunay na yung iglesia mo o samahan mo, tunay na iglesia. Katulad ito sa pera. Di ba? Ano ang ginawa ng Central Bank, ang authority natin sa pera ng bansang Pilipinas? Di ba maglalagay sila ng mga description o palatandaan para hindi tayo madaya, hindi tayo mapeke? Ganon din. Ang mga obispo kasi, sila kasi yung ginamit nating analogy, sila kasi ang authority. O kung baga sa pera, sila kasi ang central bank. So sila ang maglagay ng mga description. Di ba mga kapatid at mga magulang? At bakit nasabi natin ang mga obispo ang authority? Dahil sila ang nakasunod sa authority ng mga apostol. Di ba? Malinaw naman sa Biblia na nagbigay ng authority si Kristo sa mga apostol. Juan 20, 19 hanggang 23, no? Basahin niyo, Juan 20, 19 hanggang 23, nagbigay ng authority si Jesus Christ sa mga apostol. At sa law on succession o power, law sa pagbigay ng authority, yung tinatawag nating apostolic succession, malinaw naman na ang ordinasyon ng mga Catholic bishops, continuous ito, o nadugtong ito sa pagbigay ng authority ni Kristo sa mga apostol. Di ba mga kapatid at mga magulang? Kasi, ang pagbigay kasi ng authority, makita natin ito sa Biblia, malalaman natin ito sa pamamagitan ng yung tinatawag nating laying of hands na tinawag nating ordination. Yung pagpapatong ng kamay sa ulo, yung ordinasyon. Di ba? Ito ang paraan sa pagbigay ng authority. Ang mga apostol, pinili sila personally, direktamente ni Kristo. Pinili sila. At ang mga apostol, magbigay sila ng authority sa kanilang mga successor sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa ulo ng pag-aordinahan nila. At wala namang ibang samahan o grupo na makikita natin sa history na ang ordinasyon ng mga obispo nadugtong ito sa pagbigay ng authority ng mga apostol sa kanilang mga successor. Magbigay ako ng halimbawa. 2 obispo lang na obispong Katoliko na ang nag-ordain isang apostol. Si Obispo Ignacio. Ignatius of Antioch. Yung nakilala sa history na una daw na gumamit sa salitang Catholic sa pagtawag sa iglesia na sinimula ni Kristo, yung pagtawag ng Catholic sa iglesia ni Kristong tunay. Diba? Si Bishop Ignatius sa sulat niya unang nakita ang description ng Catholic. Pero mga kapatid at mga magulang hindi ito matawag nating objective dahil sa sulat lang ito natin nakita. Isa lang itong sulat, halimbawa yung sulat sa isang pare na sinabi niya na si Obispo Ignacio daw ang nag-invento sa description Catholic. Pero
speculation niya iyon. Hindi iyon matawag nating objective dahil hindi naman sinabi ni Obispo Ignacio na siya ang nauna. Hindi sinabi ni Obispo Ignacio na siya ang nag-imbento sa deskripsyong ito. Nasabi lang ito ng isang pare sa pagbasa niya sa sulat ni Ignacio, dahil sa sulat kasi ni Ignacio, unang nakita niya ang pagtawag ng Catholic sa iglesyang sinimula ni Kristo. Pero hindi sinabi ni Ignacio na siya ang nag-imbento. Isip lang ito ng isang pare na sabi niya, sa sulat ni Obispo Ignacio unang nakita ang salitang ito. So, kaya siya ang nag-imbento. Pero, spekulasyon yun. Yun, no? Maaring tama, maaring ding hindi. Dahil, posible namang hindi si Obispo Ignacio ang unang gumamit nito. Narinig lang niya ito sa kaniyang teacher. Sino ba ang teacher ni Obispo Ignacio according to history? Kahit nasa Wikipedia, mababasa natin ito. Mapapatunayan natin ito. Ang teacher ni Obispo Ignacio, si Apostol Juan. Mga kapatid at mga magulang, isang apostol ang nagtuturo kay Obispo Ignacio. So, sabi ni Juan sa Juan 21:25, hindi daw lahat nasulat. Ibig sabihin, may mga katotohanan na hindi nasulat. So, pwede tayong mag-speculate na baka nasabihan o naturuan si Obispo Ignacio ni Apostol Juan dahil si Apostol Juan ang nagturo sa kanya, posibleng nasabi at ito ni Apostol Juan, hindi lang nasulat ni Juan sa Biblia. Posible, di ba? Kapatid at mga magulang. So, yung sinabi ng pare na si Obispo Ignacio ang nag-imbento, spekulasyon niya dahil sa libro kasi ni Ignacio unang nakita ito. Pero hindi sinabi ni Ignacio na siya ang nag-imbento. So, both possible. Pwedeng maisip na siya ang nag-imbento, posible ding hindi dahil may nagsabi na sa kanya nito, hindi lang nasulat. Sa nagsabi. Di ba mga kapatid at mga magulang? Pero isang pare ang nagsasabi na yung ginawa daw ni Obispo Ignacio na tinawag niyang Catholic ang tunay na Iglesia ni Cristo, fulfillment o katuparan lang daw ito sa hula. Katuparan lang daw ito sa hula na gusto ng ating Panginoong Jesucristo na maging universal ang kaharian niya. At galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo binasi ito at natupad sa sulat ni Obispo Ignacio. Ano ba? Sa Mark 11:17, Mark 11:17 ba, kung hindi ako nakalimot, yung sinabi ni Kristo na ang bahay ng Diyos, isa itong bahay dalanginan o a house of prayer, shall be called o tatawagin itong for all nations. Si Kristo ang nagsabi. Di ba mga kapatid at mga magulang? Yung ibang description, sinabi ni Pablo, sila ang nagsasabi pa, iba-iba ang tawag nila sa iglesia. Pero yung galing mismo sa bibig ni Kristo, kung ano ang gusto niyang itawag sa kanyang bahay o iglesia, yung universal. Mark 11:17, yung sinabi niyang tawagin itong a house of prayer for all nations. Ano ba yung for all nations sa isang salita? Universal. At kung gamitin natin ng ibang termino na galing sa Greek, lilitaw yung salitang Catholic. Di ba? Dahil ang root sa salitang Catholic, Greek, Catholicos or Katahulos, di ba? Mga kapatid at mga magulang. So, yung sinabi ni Obispo Ignacio na tawaging Catholic ang tunay na Iglesia ni Cristo, katuparan lang ito sa gustong mangyayari ng ating Panginoong Jesucristo na tatawaging for all nations, Mark 11:17, o universal ang iglesia niya. So, kita nyo, mula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, adjective ang gusto niyang itawag sa iglesia, hindi ang pangalan niya, di ba? Never in the Bible na si Jesus Christ, kung siya ang magsabi, sasabihin niyang, pangalan ko ang itawag niyo sa iglesia. Hindi. Ang gusto niyang itawag sa iglesia o bahay ng Diyos, yung universal o pangbuong mundo. Catholic, mga kapatid at mga magulang. Wala na akong oras. Okay? Parang hanging dahil gusto ko sanang ipagpatuloy ito kung bakit naging Roman Catholic Church. Sa bagay, paulit-ulit lang itong
ihahayag natin kung hindi pa nyo alam. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Okay. Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa pamilya, i-shield mo. Laban ng pativirus, i-shield mo. Magkagwapa kay mong kamera yaon. 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, Okay. world-class quality. Guwapang picture. Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Oh, puti ka, and 70s, oh yeah, 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 yeah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. As usual, ito pa rin ang servant ninyo, sugo ninyo sa palatuntunang ito. Okay? Liwanag at mga sagot katoliko. Si kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. At as usual, ang makasama natin sa technical side, kasamang radyoman James Magdayo, kasamang radyoman Tax Ilumba, by the way, patuloy pa rin, no? Si Tax, kaniyang pagaling, no? Sa kaniyang karamdaman, okay? Ipagdasal natin, no? Si Tax, no? Sa kaniyang karamdaman na sana mapabilis, no? Ang pagaling, no? Niya. Okay? Ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon. Kasamang radyoman Edgar Dagumo, of course, kasama ang buong staff ng RMN Dipolog. Hindi lang natin papangalanan ating paggalang sa kanilang lahat. At hindi dapat kakalimutan natin ang ating spiritual na ama, ang ating obispo, the Most Reverend Severo Caermari, of course, sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral, ating paggalang sa kanilang lahat at sa inyong mga nakikinig sa radyo, both AM, FM at nanood sa live streaming ng RMN Dipolog. Mga Katoliko at hindi Katoliko, aking paggalang sa inyong lahat. Happy Lord's Day at sana, okay, samahan ninyo ako sa 30 minutos na paghahayag ng mga paliwanag, mga kasagutang Katoliko. Okay? Dapat nating ipaliwanag ang ating pananampalataya dahil hanggang ngayon ang dami pang hindi naliliwanagan. Kaya nga, ang dami pang humiwalay sa Katoliko. Ang dami pang wala, no, sa original na samahang ito. Okay. Bakit sinabi nating original? Dahil kung tingnan natin ang record ng history, walang ibang samahan na makikita natin na samahan na ang kanyang eksistensya, okay, masabi nating nadugtong sa samahan ng mga apostol
na siyang sinimula ng ating Panginoong Jesucristo. Na masasabi nating ito talaga ang original church. Original church. Dahil ang mga ibang samahan ngayon, makikita natin sa history na huli na silang nasimulan. Hindi natin makikita yung tinatawag nating continuity. Okay. Tandaan natin na ang tunay na samahan na sinimula ni Kristo, nagsimula ito noon pang unang siglo. Unang siglo, the first century, 30 or 33 AD. Bakit sabihin kong 30 or 33? No? Dahil binasi ko iyan sa dalawang record ng mga historian na hindi tugma ang kanilang pagbigay ng petsa. Okay? May 30, may 33 din. Okay. Pero hindi importante iyan. Hindi importante yan dahil kung importante pa ang petsa, isinulat, no? Sinulat sa Biblia. Hindi isinulat dahil hindi importante ang petsa. Basta, sigurado tayo na nasimula ni Kristo ang iglesia noong unang siglo, the first century. Pag sinabi kasing first century, a year 1 to 100. First 100 years. Yan ang unang siglo o first century. So, kung 101 na, 102, 103, ikalawang siglo na iyan. Okay. So, 30 or 33, okay, kabilang yan, no, sa unang siglo. So, sabihin na lang natin, nasimula ni Kristo ang kaniyang samahan o iglesia noong unang siglo. Kaya nga, i-challenge ko kayong mga nakikinig ngayon at nanood sa live streaming na suriin niyo ang inyong mga samahan o grupo kung yan ba ang sinimula ni Kristo. Sa Facebook kasi, sa social media, may mga nakausap ako na ang ginawa nilang batayan ay yung aral. Sabi nila na hindi importante kung kailan nagsimula. Oh? Hindi daw importante ang pagtukoy sa tunay na iglesia kung kailan ito nagsimula. Ang importante daw ang aral o turo. Aral o turo. Kung tama daw kuno ang aral o mga teachings, ibig sabihin tunay na itong iglesia. Ano ba ang masabi natin sa ganiyang paniniwala o pag-iisip? Now, tanungin ko kayo, halimbawa, ako, magsimula ako ng panibagong grupo. Gawin ko ding batayan ang Biblia. Magsimula o magtatag ako ng panibagong grupo at gamitin ko ang Biblia. At gawin kong pangalan, yung pangalan na mababasa sa Biblia, halimbawa yung Church of Christ o yung description na nasa Biblia, halimbawa yung born again or chosen people o basta pangalan na kopyahin ko sa loob ng Biblia. Ito ang gagawin kong description. Pero ang nagsimula sa samahan, ako, hindi si Kristo dahil kung pagbatayan natin ang samahan na sinimula ni Kristo, noon pa nasimula na niya. Di ba? So kung magtatag ako o magsimula ako ng panibagong grupo, gamitin ko ang pangalan na mababasa sa Biblia at ang mga aral, kopyahin ko din galing sa Biblia, nakopya ko. Kahit na lahat ng mga aral makopya ko, gawin kong mga aral din sa panibagong grupo nga hindi ipakain ng baboy at yung Jewish Sabbath na Saturday, nandiyan din sa Biblia. Di ba? Kopyahin ko iyan. No? So, lahat ng mga aral sa Biblia, kopyahin ko, gawin kong aral. Masasabi na bang totoo ang iglesia ko dahil nasa Biblia ang mga aral ko? Hindi. Bakit hindi? Dahil hindi ako ang magsimula o nagsimula o prime mover sa iglesyang tunay. Dahil ang iglesyang tunay, si Kristo ang founder. Siya ang
simula nito noong unang siglo. So kahit kopyahin ko pa ang mga aral, kopyahin ko ang pangalan sa Biblia, hindi talaga matawag na tunay na iglesia ang simulan ko dahil ako ang founder, ako ang nagsimula. Samantalang ang tunay na iglesia o tunay na simbahan, si Kristo ang nagsimula. Diba mga kapatid at mga magulang? So yung nakausap ko sa Facebook, no, na ang ginawang basihan aral. Now, ang aral is party lang. No? Dahil hindi ko naman i-deny na ang tunay na iglesia ay mangangaral ng tama. Alang-alang kung sabihin kong mangangaral ng mali ang iglesyang sinimula ni Kristo. Hindi, dahil si Kristo kasi ang founder at ang Holy Spirit ang gabay. So, paano magkakamali ito? So, wala tayong problema sa basihan na ang aral tama. No question. Hindi ako tutol na ang aral sa tunay na iglesia tama. Pero wag nating i-disregard ang basihan na ang tunay na iglesia, si Kristo ang nagsimula. Hindi ako, hindi ikaw, hindi si Felix Manalo, hindi si Brother Eliseo Soriano. Lahat-lahat silang mga nagsimula ng mga grupo na huli nang nasimulan. Kahit na makopya pa natin ang mga aral sa Biblia, makopya natin ang pangalan sa loob ng Biblia, kung hindi si Kristo ang founder o nagsimula, hindi talaga tunay na iglesia ito, mga kapatid at mga magulang. Now, bakit masabi kong ito ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o Roman Catholic Church? Now, lilinawin ko sa inyo. Baka sabihin o itanong nyo, wala namang mababasa sa Biblia Veritas na ang katawagan sa tunay na iglesia na sinimula ni Kristo, Roman Catholic Church. Okay, bakit basahin ko o bakit hanapin ko iyan sa Biblia? Na kung pagbasihan natin ng history, ang description na Roman Catholic Church na buo o na-assemble ito noon lang First Vatican Council 1870. Sa panahon ng mga apostol, hindi pa na-assemble ang mga deskripsyong ito. So paano mababasa ito sa loob ng Biblia? Di ba mga kapatid at mga magulang? Gawin ko ding halimbawa. Paulit-ulit kong sasabihin ang premise o halimbawang ito. Ang description o termino o salitang God sa Ingles, Diyos sa Tagalog at Bisaya, sa panahon ng mga apostol, hindi yan ang ginamit nilang salita o termino sa pagtawag sa kataas-taasang hukom, ang Diyos. Dahil ang mga Hudyo, ang wika o salita na ginamit nila, Hebreo, ang tawag nila sa Diyos, hindi Diyos. Dahil ang wika nila, Hebreo, Elohim. Elohim ang tawag nila sa makapangyarihan sa lahat. Hindi Diyos, hindi God. Dahil huli na itong naimbento o nagamit ang salitang ito. Diba? So mga kapatid at mga magulang. So, kung basahin natin ang Hebrew Bible, kahit nasa Greek Bible, hindi natin mababasa ang salitang God o Diyos. Dahil English o ibang salin na iyan. No? Na huli nang ginamit, mga kapatid at mga magulang. Ganun din. Bakit hindi natin mahanap ang deskripsyong Roman Catholic Church sa loob ng Biblia, no? Kung ibase natin sa Greek, no? Now, linawin ko sa inyo, baka sabihin nyo, bakit yung kasamahan niyo Veritas na debater sa Usamis, may Biblia siyang mabasa ang Roman Catholic Church. Translation na iyon, yung tinatawag nating paraphrasing translation. Ginamit kasi ng kasamahan ko iyon, no? Si Brother Wendell, ginamit niya sa debate iyon sa Bohol. Dahil ang usapan kasi sa debate nila ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo, kahit na anong salin, tanggap. So, kahit na anong salin, pwedeng gamitin. So, may salin si Brother Wendell na ganong salin, so kaya kino-quote niya. Pero kung ang pagbasihan yung nakabase sa literal translation o halimbawa sa Greek nakabase,
yung ang pagbasihan, literal translation, talagang wala talagang mababasang Roman Catholic Church. Dahil ang Roman Catholic Church na description, huli na itong na-assemble o na-combine sa pagtawag sa iglesyang sinimula ni Kristo. Bakit naggawa ng mga description ang mga obispo? Dahil sugo ito, nasa Biblia ito ang paggawa ng mga description para hindi tayo madaya. Saan ba mababasa sa Biblia na utos ito na tinupad ng mga obispo na linagyan nila ng mga description ng Roman Catholic Church? Now, babasahin ninyo ang Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21. Ano ba ang sabi sa talatang iyan? Jeremias 31:21. Ang daan, lalagyan ng mga description o palatandaan. I-take note ninyo, no? Jeremiah chapter 31 verse 21. Jeremias 31:21. Ang sabi sa talatang ito, lalagyan ng mga description o palatandaan ang daan. Now, gagamitin natin itong premise dahil ang daan kasi na tinukoy sa ating pananampalatayang Kristiyano ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang daan ng kaligtasan. Now, ang sabi sa Jeremias 31:21, maglagay ng mga description o palatandaan. Bakit? Ang description o palatandaan kasi, ito kasi ang magpapatunay na yung iglesia mo o samahan mo, tunay na iglesia. Katulad ito sa pera. Di ba? Ano ang ginawa ng Central Bank, ang authority natin sa pera ng bansang Pilipinas? Di ba maglalagay sila ng mga description o palatandaan para hindi tayo madaya, hindi tayo mapeke? Ganon din. Ang mga obispo kasi, sila kasi yung ginamit nating analogy, sila kasi ang authority. O kung baga sa pera, sila kasi ang Central Bank. So sila ang maglagay ng mga description. Di ba mga kapatid at mga magulang? At bakit nasabi nating ang mga obispo ang authority? Dahil sila ang nakasunod sa authority ng mga apostol. Di ba? Malinaw naman sa Biblia na nagbigay ng authority si Kristo sa mga apostol. Juan 20:19 hanggang 23, no? Basahin niyo Juan 20:19 hanggang 23, nagbigay ng authority si Jesus Christ sa mga apostol. At sa law on succession o power, law sa pagbigay ng authority, yung tinatawag nating apostolic succession, malinaw naman na ang ordinasyon ng mga Catholic bishops, continuous ito o nadugtong ito sa pagbigay ng authority ni Kristo sa mga apostol. Di ba mga kapatid at mga magulang? Kasi ang pagbigay kasi ng authority, makita natin ito sa Biblia, malalaman natin ito sa pamamagitan ng yung tinatawag nating laying of hands na tinawag nating ordination. Yung pagpapatong ng kamay sa ulo, yung ordinasyon. Di ba? Ito ang paraan sa pagbigay ng authority. Ang mga apostol, pinili sila personally, direktamente ni Kristo. Pinili sila. At ang mga apostol, magbigay sila ng authority sa kanilang mga successor sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa ulo ng pag-aordinahan nila. At wala namang ibang samahan o grupo na makikita natin sa history na ang ordinasyon ng mga obispo nadugtong ito sa pagbigay ng authority ng mga apostol sa kanilang mga successor. Magbigay ako ng halimbawa. 2 obispo lang na obispong Katoliko na ang nag-ordain isang apostol. Si Obispo Ignacio. Ignatius of Antioch. Yung nakilala sa history na una daw na gumamit sa salitang Catholic sa pagtawag sa iglesia na sinimula ni Kristo, yung pagtawag ng Catholic sa iglesia ni Kristong tunay. Diba? Si Bishop Ignatius sa sulat niya unang nakita ang description na Catholic. Pero mga kapatid at mga magulang hindi ito matawag nating objective dahil sa sulat lang ito natin nakita. Isa lang itong sulat, halimbawa yung sulat sa isang pare na sinabi niya na si Obispo Ignacio daw ang nag-invento sa description Catholic. Pero
speculation niya iyon. Hindi iyon matawag nating objective dahil hindi naman sinabi ni Obispo Ignacio na siya ang nauna. Hindi sinabi ni Obispo Ignacio na siya ang nag-imbento sa deskripsyong ito. Nasabi lang ito ng isang pari sa pagbasa niya sa sulat ni Ignacio dahil sa sulat kasi ni Ignacio, unang nakita niya ang pagtawag ng Catholic sa iglesyang sinimula ni Kristo. Pero hindi sinabi ni Ignacio na siya ang nag-imbento. Isip lang ito ng isang pare na sabi niya, sa sulat ni Obispo Ignacio unang nakita ang salitang ito. So, kaya siya ang nag-imbento. Pero, spekulasyon yun. Yun, no? Maaring tama, maaring ding hindi. Dahil, posible namang hindi si Obispo Ignacio ang unang gumamit nito. Narinig lang niya ito sa kaniyang teacher. Sino ba ang teacher ni Obispo Ignacio according to history? Kahit na sa Wikipedia, mababasa natin ito. Mapapatunayan natin ito. Ang teacher ni Obispo Ignacio, si Apostol Juan. Mga kapatid at mga magulang, isang apostol ang nagtuturo kay Obispo Ignacio. So, sabi ni Juan sa Juan 21:25, hindi daw lahat nasulat. Ibig sabihin, may mga katotohanan na hindi nasulat. So, pwede tayong mag-speculate na baka nasabihan o naturuan si Obispo Ignacio ni Apostol Juan dahil si Apostol Juan ang nagturo sa kanya, posibleng nasabi at ito ni Apostol Juan, hindi lang nasulat ni Juan sa Biblia. Posible, di ba, mga kapatid at mga magulang? Oh. So, yung sinabi ng pare na si Obispo Ignacio ang nag-imbento, spekulasyon niya dahil sa libro kasi ni Ignacio unang nakita ito. Pero hindi sinabi ni Ignacio na siya ang nag-imbento. So, both possible. Pwedeng maisip na siya ang nag-imbento, posible ding hindi dahil may nagsabi na sa kanya nito, hindi lang nasulat. Sa nagsabi. Di ba mga kapatid at magulang? Pero isang pare ang nagsasabi na yung ginawa daw ni Obispo Ignacio na tinawag niyang Catholic ang tunay na Iglesia ni Kristo, fulfillment o katuparan lang daw ito sa hula. Katuparan lang daw ito sa hula na gusto ng ating Panginoong Jesucristo na maging universal ang kaharian niya. At galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo binasi ito at natupad sa sulat ni Obispo Ignacio. Ano ba? Sa Mark 11:17, Mark 11:17 ba? Kung hindi ako nakalimot, yung sinabi ni Kristo na ang bahay ng Diyos, isa itong bahay dalanginan o a house of prayer, shall be called o tatawagin itong for all nations. Si Kristo ang nagsabi. Di ba mga kapatid ang mga magulang? Yung ibang description, sinabi ni Pablo, sila ang nagsasabi pa, iba-iba ang tawag nila sa iglesia. Pero yung galing mismo sa bibig ni Kristo, kung ano ang gusto niyang itawag sa kanyang bahay o iglesia, yung universal. Mark 11:17, yung sinabi niyang tawagin itong a house of prayer for all nations. Ano ba yung for all nations sa isang salita? Universal. At kung gamitin natin ng ibang termino na galing sa Greek, lilitaw yung salitang Catholic. Diba? Dahil ang root sa salitang Catholic, Greek, Catholicos or Katahulos, diba? Mga kapatid at mga magulang. So, yung sinabi ni Obispo Ignacio na tawaging Catholic ang tunay na Iglesia ni Kristo, katuparan lang ito sa gustong mangyayari ng ating Panginoong Jesucristo na tatawaging for all nations, Mark 11:17, o universal ang Iglesia niya. So, kita nyo, mula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, adjective ang gusto niyang itawag sa Iglesia, hindi ang pangalan niya, di ba? Never in the Bible na si Jesus Christ, kung siya ang magsabi, sasabihin niyang, pangalan ko ang itawag niyo sa Iglesia. Hindi. Ang gusto niyang itawag sa Iglesia o bahay ng Diyos, yung universal o pangbuong mundo. Catholic, mga kapatid at mga magulang. Wala na akong oras. Okay? Parang hanging dahil gusto ko sanang ipagpatuloy ito kung bakit naging Roman Catholic Church. Sa bagay, paulit-ulit lang itong
ihahayag natin kung hindi pa nyo alam. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.